ito bilang pasasalamat na sina Nestor Rivera and family, Bruza family, Makatangay family, Rodel Culture Shop Davao City, Virginia Aguilera, Jerry Chanco, Antonio Castañeda, Dr. Rita Grace Avero, Narding and Cora Lalim, Julie Ablid and family, Narding and Cora Lalim and family, Nenita Lalim and family, Avelina and Adela Sarmiento and family, Arche and Marife de Sabille Tulang, Manalansang family, Ameline, Caroline Hobelianos, Pat and Jojo Azores, Caballero family. Para sa natatanging kahilingan nina Pablo Virgilio S. Cardinal David, Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Hera and Joylyn Copines, Rachel Joaquin Christensen, Jim Joy Kagalingan and family, Rowena D. Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Jean Joy Kagalingan and family, Caroline Hobelianos. Para sa ating mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sina Rachel Joaquin Christensen, Mignon and Edwin Pekho, Rowena Ramos, Mario de Sabille. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Tito Refiel, Jesus and Monina Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin and Nenita Sihuko, Victor Pali Gaza Jr., Ricky Legaspi, Efren Castañeda, Nina Gaza Robles, Irene Javier, Denisa Barbon Makiling, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Lourdes Yupanco Sare, Angel Sihuko Sr., Lydia Galang Sihuko, Alberto Villanueva Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Basilia Bago Jose Quizon, Alfredo Quizon, Alicia Villanueva Cruz, Bella Querol, Benjamin Galauran, Lorenzo Yudumlao, Melvin Silva, Dante Lopez, Marciana Lopez, Renato and Adelaida Hularbal, Eduardo C. Manalansang Jr., Almira Hocarbal, Ligaya Cabral Roque, Salvador and Esperanza Tomas, John Edwin Tomas, Robert Tomas, Jose Sunga, Leonor Andres, Angelo Tomas, Leticia Cruz, Dolores Martin, Roberta Anyon Nuevo, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Gabi po sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo po ngayon ay nasa ikasyam na araw ng simbang gabi. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Maria Cruz.
Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat, minamahal na mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Muli bilang isang pamilya ng Diyos na sumasamba sa Panginoon at nagpapasalamat, nagpupuri, humihiling, mangyari lamang na batiin po natin yung ating katabi ng isang magandang gabi. At ang tanong, sino ho ang nakabuo ng siyam na gabi ng simbang gabi? Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain lahat tayo ng Panginoon. Minamahal na mga kapatid, ito ay biyaya ng Diyos para sa atin. Nawa natin na mahalaga tayo sa Diyos. Ang mga itinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita ay ating pagnilayan at isapuso at isabuhay. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin niya yung aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po natin aminin ang ating pakakasala. Inaamin Diyos Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa
Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ipinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay niyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Dadating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto, sa gayoy, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan ako pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salaring guro at patnubay. Sa mababang loob siya'y yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima siya'y kaibigan at tapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagduwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdaka ay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Minamahal na mga kapatid, muli isang magandang gabi sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon sa biyaya ng ika-9 na gabi ng simbang gabi. Siyam na araw po tayo na nagsama-sama kahit pagod na sa buong araw, nagtipon upang sumamba, magpasalamat, magnilay, humiling para sa ating mga pangangailangan. Ngayon ay natapos natin ang 9 na misa bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon sa Kapaskuhan. At may dala itong maganda at mahalagang mensahe. Ang una natin maaaring panilayan ay ang bawat pagdalo natin dito sa ating simbang gabi ay isang hakbang natin sa pananampalataya. Tayo ho ay natitipon bilang isang sambayanan, isang pamilya na pinagbubuklod ng iisang espiritu. Yung ating pananampalataya ang siyang nagtulak sa atin, ang siyang nabigay sa atin ng pagnanasa na maging bahagi nitong pagdiriwang na ito. Sa unang pagbasa mula kay Malakias, narinig natin ang tungkol sa sugo na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Sa Ebanghelyo, ito ay patungkol kay San Juan Bautista. Nadinig natin ang simple at tahimik na kapanganakan
ni Juan Bautista sa tahanan ni Elizabeth at ni Zacarias. Minsan, akala natin ang maliliit na bagay ay hakbang ay baliwala sa ating buhay. Pero malaki pala ang ibig sabihin noon sa ating paglago bilang Kristiyano. Maaring yung ating pagsisimba ngayon sa simbang gabi ay bahagi ng isang tradisyon, no? At hindi na natin naiisip kung minsan ano yung tunay na kahalagahan nito. At maaring ito ay nagiging isang tradisyon na hindi natin tunay na nauunawaan yung ating ginagawa. Pero ang bawat pagdalo natin sa gabi-gabi na ito at pagsasama-sama ay paghahanda ng Diyos sa ating puso. Ang Diyos ang kumikilos at mabuti at tayo ay nakikilahok. Ika nga ay tayo ay nagko-cooperate sa biyaya ng Diyos na sumasa atin. Kahit na medyo mahirap, kahit na talagang paglalaanan mo ng panahon, ito ay hakbang ng ating pananampalataya. At nakikita ng Diyos ang lahat ng ating mabubuting ginagawa. Nalalaman ng Diyos ang nasa ating puso, ang nasa sa ating isipan. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya kamukha nga ni Saint Therese na sa pamamagitan ng kanyang mga mumunting gawaing magaganda ay siya ay nakapagligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng maraming mga kaluluwa sa buong mundo. Kaya't itinuring na isang misyonera kahit na hindi siya umalis sa loob ng kumbento ng kanyang monasteryo. Pero ang lahat ng maliliit na bagay na ginagawa niyang kabutihan, ang paglilinis, ang paghahardin, ang pag-aalay ng pagkain sa mga may sakit na mga madre, ang pagbabata ng sakit ng loob, inialay niya lahat iyon para sa Panginoon. At yun ay naging daan upang napakarami ang makaranas ng biyaya at pagpapala. Kaya yung ating siyam na araw ng pagpunta dito ay una sa lahat biyaya ng Diyos sa atin. Pero ito ay ang ating paghakbang sa pananampalataya. Batid ko na iba na yung ating pag-iisip, meron tayong natutunan, nadinig natin ng Diyos, simula ng unang gabi na tayo ay nagkasama-sama. Ang salita ng Diyos ay nangusap sa atin, kaya't ang bawat isa ay nakaranas na siya ay binubulungan ng Diyos, kinakausap ng Diyos. At naranasan natin ang kabutihan loob ng Panginoon sa atin. Yung pangalawang punto na ibig natin bigyan pansin ay yung ating ginagawa na panata na maituturing ay hindi lamang sa paghiling ng ating mga pangangailangan. Batid natin na marami tayong mga intensyon sa ating buhay. At ibig natin na mabuo ang simbang gabi para makamit natin ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Mula doon sa Ebanghelyo, nadinig natin na yung pagsilang ni Juan Bautista ay pagtugon ng Diyos sa kahilingan ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Kaya't nung siya ay ipinanganak, ito ay isang katuparan ng kanilang mga panalangin.
Pero higit doon, ang ating mga panata ay nagpapahayag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa, ang Panginoon ay nagpadala ng mensahero upang ihanda ang mga tao. Ipinapaalala nito na tulad ng ating simbang gabi, na tayo ay maaring hindi tayo agaran na sinasagot ng Panginoon. Pero sa siyam na gabi, naunawaan natin ang gawain ng Diyos, kung paano kumilos ang Diyos. Natutunan natin na magtiwala sa proseso ng Diyos, sa plano ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, itong ating kaalaman, yung ating pagtitiwala sa proseso ng Diyos, sa plano ng Diyos, ang siyang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Kung alam mo na ang Diyos ang siyang may hawak sa iyo, ang siyang gumagabay sa iyo, ang siyang nagtuturo sa iyo kung ano ang gagawin sa bawat araw, wala ka nang hahanapin pa sa iyong buhay. Wala ka nang kulang dahil ang Diyos ay sapat na. Ito ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Bakit tayo nalilito? Bakit tayo sumasama ang loob? Bakit tayo nakakaroon ng mga karanasan na para bang gulong-gulo? Sapagkat hindi natin makita yung kamay ng Diyos. Pero pag nakita mo ang kamay ng Diyos sa iyong buhay, magiging mapayapa ka. Sa isang pagbabahagi, ang istorya ng aking bukasyon ay nakita ko na sa isang retreat na aking ginawa matapos ang isang spiritual na karanasan, nakita ko na ipinakita ng Diyos na yung aking naging buhay ay sa tingin ko nung una ay pagsasara ng mga pinto. Bakit ganon? Dahil bago ako naging pare, lalo na ng teolohiya, ay marami akong naranasan ng mga trabaho. Nagtrabaho ako sa nagtrabaho ako sa isang kasapi ng isang samahan na ang tawag ay kilala ninyo, Knights of Columbus. Pero ninais ko na magtrabaho sa iba. Kaya madami akong inaplayan. Pero sa lahat na inaplayan ko, siguro mga 8. No? Bakit ba parang hindi ako natatanggap sa lahat? Sabi ko, bobo ba ako? Ano ba ang aking kakulangan? Pero yung pala, pagkatapos ng ilang taon, nung ito isinailalim ko sa isang retreat upang pagnilayan ano ba talaga ang nangyayari sa aking buhay, nakita ko ang kamay ng Diyos na isinasara niya yung mga pintuan na yon upang ang aking maging buhay ay patungo sa Kanya hanggang sa dulo ay sabihin niya, dahil ibig kitang magpare. Sa ating buhay, kapag hindi natin tinignan kung paano kumilos ang Diyos, aakalain natin na ang mga nangyayari sa atin ay failure. Tayo ay hindi nagtagumpay. O kaya may kakulangan. Tayo ay nalulungkot. Tayo ay nadi-discourage. Parang
bakit ba hindi natin makamit yung ating ninanais? Yung pala, may plano ang Diyos. Katulad din dito sa ating ebanghelyo, katulad din doon sa unang pagbasa, sinasabi ng Diyos, makinig ka dahil may plano ako na mas maganda para sa iyo. Minamahal na mga kapatid, hindi lang po sa akin iyan. Ang plano ng Diyos ay para sa bawat isa sa atin. Yung pangatlong puntong ibig nating bigyang pansin ay magtatapos na po ang Jubilee Year at isasara ang mga Jubilee doors sa 28 ng Disyembre dito sa ating diocese at sa iba't iba pang bahagi ng mundo, at sa January 6 sa Roma. Dalhin natin ang tema ng Jubilee Year. Walang iba kundi ang pag-asa ay hindi bumibigo. Spes non confundit. Ito ay mensahe sa atin ng Diyos na ang pag-asa natin sa ating puso na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng tibay ng kalooban na batahin ang lahat ng ating mga pagdurusa o kaya lahat ng mga trials natin sa ating buhay, pagsubok, ay sapagkat nakasalalay ang ating pag-asa sa walang hanggan at makapangyarihang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isang pagmamahal na maaasahan, kaya tayo ay umaasa. Isang pagmamahal na tapat at hindi nang iiwan. Ang Diyos ang nagpapaalala sa atin, hindi tayo mabibigo kung tayo ay kasama niya, kung siya ay kasama natin sa ating buhay. Kaya minamahal na mga kapatid, sa pagtatapos ng ating simbang gabi, dalhin natin yung pag-asang ito na hindi bumibigo sa atin. Dalhin natin yung tiwala natin sa Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Hindi lang siya Diyos na mataas, kundi siya isang Ama na nagmamahal sa atin. Dalhin natin ang tapang sa ating puso na maniwala may napakagandang plano ang Diyos sa ating buhay. At sana makita natin ito. At sa bawat hakbang ng ating buhay, marinig nawa natin ang bulong ng Diyos. Huwag kang matakot. Ako na iyong Diyos ang magliligtas sa iyo. Hindi kita bibiguin. Ako ay kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tulungan niya tayong panatilihin sa ating mga puso ang paghahanda na ating isinagawa para sa Kanyang pagdating.
Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbahan, sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng lingkod bayan, habang kanilang tinutupad ang kani-kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. O Diyos na aming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nananabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak. Si Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
tayo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan makpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at parindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Bartolome na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ang lakas loob. Sabay-sabay po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan, kagalingan at pakakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Masaya nating ibigay sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo lahat.
Narito ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ keep us safe for eternal life. Amen. Bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito po ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang po na isubo agad natin upang maiwasan na ito ay mahulog. Salamat po.
pagsalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami ay magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pakakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa announcement. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Mayroon po tayong ipinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ihulog sa buslo o ibigay sa opisina ng parokya. Available na po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may temang Jesus, liwanag na nagbibigay buhay pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang schedule ng pagdiriwang ng mga banal na misa sa bisperas ng Pasko at Pasko ay ang mga sumusunod. December 24, bisperas ng Pasko ng Pagsilang, 8 p.m. at 10 p.m. December 25, araw ng Pasko ng Pagsilang, regular Sunday Mass schedule, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 4:30 p.m., 6 p.m., at 7:30 p.m. Sa ngalan ng ating Kura Paroko, mga kasamahang pari at ng Ministry on Youth Affairs, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay tulong donasyon sa katatapos lamang na Paskong Paslit. Ito ay nagbigay saya sa 300 bata mula sa Barangay Tanyong at San Agustin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa mga kabataan. Dalangin namin ang inyong kaligtasan at tagumpay. Muli, maligayang Paskong Paslit. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukon natin ang ating mga ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusan na walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang, kayo na nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria, upang sa ganitong diwa, kayo rin ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan, butihin at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan natin ang lahat-lahat ng bawat isa sa inyo, lahat ng mga nakabuo ng siyam na gabi ng simbang gabi, at sa inyong mga intensyon, patuloy nating ipinagdarasal at ipagdarasal ang mga ito. At sa lahat ng mga tumulong sa atin para maging makabuluhan at maganda ang ating pagdiriwang, ating pasalamatan ng bawat isa sa pamamagitan ng isang masigabong palakpak. Salamat. Mga kapatid, humayo tayong taglay ang pag-ibig at ang biyaya ng Panginoon ipalaganap sa lahat ng tao.
Salamat sa Diyos. Salamat, nakita kayo na bukas